Hello, good morning. Kamusta kayo? So, tungkol pa rin to sa episode natin kahapon, yung kwento natin tungkol sa critical thinking. So, andito tayo sa Herrera Art Gallery, Marikina. So, ngayon, ang kwento ko sa inyo, especially sa mga magulang. Di ba, 18 months ako sa BPO. So, marami akong natutunan dun sa 18 months na yun. Tungkol sa mga tao rin, sa paligid ko, tsaka sa mga kung anong mga works na ginagawa ngayon sa internet. Meron tinatawag ngayon na, alibaw, na uso yung work from home. Tapos pagkatapos ng pandemic, lumabas na uli sila, naging bihira na yung work from home. Pero ang natili, yung VA, which is the virtual assistant. No? Ibig sabihin nito, assistant ka ng mga managers or mga bosses sa buong mundo. Gagawin mo yung task nila at hindi lang yun. Pwede kang maging assistant ng mga influencers. Pero itong mga influencers na to, yung mga vlogger na sikat na, usually sa mga modeling, no? Yung modeling yung talagang nagpapakita ng laman, no? Ng katawan. Pero ang kwento rito, talagang by statistics kumikita talaga sila. Kaya ka nga nila nababayaran kasi malaki ang sweldong ibibigay sa iyo, minsan 50,000 pesos to 100,000 pesos para magpanggap ka lang na sila. Bawa may isang modelo. Bibigyan ka niya ng maraming video na naguhubad ganun. Siguro yung sa taas, sa baba ganyan, pa-sexy. Bibigyan ka na ng mga clips meron silang manager, meron silang handler, yung mga model na yun. Ikaw lang yung assistant. So ikaw yung magpapanggap, ikaw yung makaka-chat ng mga fans nila, no? Usually yung mga alam mo na, yung mga mahihilig sa magaganda ganyan. So yun ang isang tandaan nyo mga magulang, tandaan nyo may mga ganyang jobs. Usually yung OnlyFans na tinatawag nila, OnlyFans na magbabayad yung mga parokyano para makakita ng more and more, no? Minsan dito, minsan sa baba, minsan kung ano-anong pinagagagawa, may ganyan. At pinapato siya ng mga Pilipino dahil sa kahirapan, no? Nung una nagsashy away pa yung mga tao, pero ngayon laganap na yan, no? Minsan last resort sasabihin nila, sige pwede na ako dyan sa OF assistant, no? Pero syempre nakaka yun, isipin mo, unang-una fake na fake, pangalawa hindi maganda, di ba? Parang kung mano kang cringy ka, parang immoral, tapos makakausap mo yung mga alam mo na yung mga manyakis na may pera. So kaya sila kumikita ng malaking ganun. Pag sinabing pakita nga ng video na ganito, so papakita mo, no? Pagka sinabing ka-chat, ganyan, email, text, ganyan, ikaw ang sasagot na nun. So may mga ganyang jobs. Tapos ang matindi pa nito, ito pang isang punto. Sometimes may mga model dyan sa internet, sa Instagram, na hindi naman tunay na tao, no? So nagpapanggap sila kasi alam niyo yung mga anak niyo pag bata pa sila, naghahanap yan ng kung sino yung pinakamagaling, pinakamaganda, no? Natural sa tao, di ba? Laging ganyan kahit sa school, pinakamatalino, pinakamaganda, pinakamataas ang grades, ganun, di ba? So ganyan din sa internet. Pagka pumapasok sa Instagram, usually karamihan nakikita ko yung mga batang walang nagbabantay sa kanila, no? Parang walang magulang, ganun. Parang kasi all the way sila, nakakala nila tama yung ginagawa nila na pagpapasexy sa batang edad. Tapos syempre, ano pang mangyayari noon? Yung mga nagla-likes noon, ano pa hilig noon? Syempre gustong makakita ng mga obscene materials dun sa bata na hindi naman niya alam. Akala niya sikat na sikat lang siya dahil ang daming nanonood. Kaya kasi nung mga kabataan na artista natin, di ba? Nagiging ehemplo Kita mo ang yaman-yaman na nitong batang vlogger na to, no? Dahil sa ganda niya, dahil sa pagpapasexy niya. Tingnan mo ang nangyari. Yumaman siya. So yun ang tinitingala ng mga kabataan ngayon. Ang matindi na ito, syempre hindi naman nila sabihin kakalabanin na nila yun, yung mga may million followers na, no? Sabihin na natin mga, ewan ko, million followers pa talaga o ano. Kasi isa lang hinihingi ng mga yun makita lahat, di ba? Magbabayad, ganun. Eto matindi, pagdating mo sa Instagram, merong mga ganyan na hindi tunay na tao.
AI models ang tawag nila dyan. AI models. Million din ang followers. Ang dami ring naloloko. Ultimo mga corporate naloloko. Ang nangyayari kasing masama nito, nagiging benchmark sila nung bata ang nag-i-Instagram. Sabihin niya, tignan mo to, oh. Ang ganda-ganda naman niya, pero bakit naghuhubad siya all the way? No? So gagayahin nyo ng kabataan, sabihin niya, gagayahin ko rin to, bakit siya? Bakit siya pwede sa kanya? Bata rin siya. Pero yung bata na yun, AI model pala. So ibig sabihin, merong na-idolize yung mga kabataan ngayon na hindi totoong mga tao. So minamanipulate lang ng mga programmers sa AI. Tapos makikita mo na sometimes itong model na to na nagpapakita ng mga obscene at syempre maraming nanonood. Nag-iiba-iba ng account araw-araw. Nag-iiba-iba ng account. So doon ka mapapaano, tinasabi ko sa pinag-uusapan natin critical thinking na huwag tayong pa bobo-bobo sa internet ngayon dahil sa AI tsaka dahil nagmamanipula na rin ang mga bansa. Inaatake na tayo through mental. Dahil alam nilang uto-uto mga Pilipino eh. Lalo na yung mga kabataan, uto-uto. Madali silang mainganyo. Tapos, meron silang parang superhero complex, no? Parang naghahanap sila ng titingalain. Ganun ang nangyayari ngayon. So, mabalik tayo sa sinasabi ko sa yung AI model, no? So, yun nga, yun ang benchmark eh. Kasi nangyayari dyan, kahit sa school, di ba, sabihin natin, sino ang mas sikat? Di ba, nagkaroon ng intramurals. Muse nitong kabilang section, muse ka. Tapos, yung sa kabilang section, mas maikli ang shorts. So, nanalo, no? Mas masikipan damit, nanalo. So, para maiisip mo, ganun pala style, kailangan maiksi ang short at masikipan damit para manalo, no? Diba ganyan ang nagiging katibayan ng mga tao. Bine-benchmark nila. Ngayon dito sa Instagram, all the way. Di siya sasabihin ng mga kabataan, mag-go all the way na rin ako. Yung pala, yung tinitignan nilang tao, isang AI model. Diba? Napaka peke, napaka intrusive, napaka manipulator, diba? At tuloy-tuloy na nangyayari yun. Tapos ang matindi nito, yung mga kagaya sinasabi ko sa inyo, mga agents ng mga OnlyFans, papangako nila na pasisikatin nila yan. Yung pangalan na yan, tao na yan, dadami pa mga followers using the automation ng AI. Kagaya nung sinasabi ko sa inyo, yung mga programs na Claude, AI yun, parang ChatGPT or Gemini, and Zapier. Zapier yung parang automation na ng mga programs. Parang nangyayari nito, uutusan mo yung AI na yun, sabihin nyo, itong video na to, itong video na to na medyo pa sexy, isa lang, gawan mo ng Instagram account araw-araw. So, ganun na mangyayari, gagawa ng Instagram account araw-araw. Using, alam nyo kung paano makikita na araw-araw nandun siya. Same face, no? Same face kasi ang manipulated din yung face, ninakaw lang nila sa ibang tao yung face nung nagpapasexy na yun. Nasubukan ko yan yung minsan gumamit ako ng Grok, yung Grok, GROK, yung kunwari sinabi ko dito sa gallery meron akong bisitang dalawang mag-boyfriend girlfriend bumisita sa gallery ko. So nung bumisita sa gallery ko yung Grok AI na yun, maraming lumitaw dyan na painting na hindi akin. Parang doon sa mga blank spaces lang nung gallery ko, nagkaroon ng mga painting, magaganda, pero hindi akin. Tapos sabi ko, ayos gumawa pa ng mga painting medyo magaganda rin sabi ko magaganda rin yung mga nilagay ng AI sa sa gallery ko. Fake yung video. Tapos nung sinearch ko na sa internet, sa Google yung gallery, Herrera Art Gallery Marikina, lumitaw yung mga may-ari ng mga painting na yun na ginamit ng AI, lumitaw. Ibig sabihin kinuha pala niya yun sa ibang artist. So ganun nag-work yung AI ngayon.
Diba? Ginagamit nila yung mga images na nasa internet. Pinapalit nila. Di ba napaka-baboy, napakagulo na tinatangkilik natin ng mga tao yung mga ganyang style, no? So, balik tayo dun sa Instagram, no, na sinasabi ko sa inyong everyday gumagawa ng account AI using the same obscene images na highly unlikely kung magaling ang mata nyo, kagaya ng ginagawa ko sa pagte-training ko, kasi nagte-train ako ngayon sa AI tsaka sa AI powered shopping, ganyan, AI powered performance max. Nagte-training ako, certified na ako ng 6 na certificate. Master ko na lang. Magaling akong tumingin ng mga AI. Ang mga AI is sobrang linis, sobrang perfect. Kaya pagka nakita yun ng mga kabataan na hindi nila alam yun, o yung mga walang critical thinking, kagaya ng pinag-usapan natin kahapon, hahangaan talaga nila dahil flawless talaga. Talagang kung insecure kang tao, may insecure ka rin sa tao na yun, sa AI na yun. Tapos pag tinignan mo ang mga channels nila, bukod dun sa 4 na pare-parehas na video, ang nakalagay, naka-entry, nakalagay dun sa channel na bago, zero post. Wala pa siyang pinupost, pero may laman ng 4. Nakuha nyo? Ito mo malalaman na ginawa yun ng mga AI tools. Sabihin nabubuhay na tayo sa mundo na mga nakikita natin mga bagay ay hindi nagawa ng mga tao. Gawa na siya ng AI mismo. AI sa AI to manipulate us. Nakikita nyo sa kabilang bansa na nananakop ng mga lupain natin. Sinabi niya, by year 2030, marami na silang kursong aalisin. Ang papalit nila mga AI courses. Kasi gusto nilang kontrolin yung data. Kasi whoever controls the data controls the world. Alam naman natin na hindi patas yung mga yun. Kita mo, puro kasinungalingan nga. Nilalaro na lang tayo na nangangako na hindi imimilitarize yung dagat. Pero ngayon, militarized na. Tapos, hindi umiikot na sa kabila. No? Hindi bababa sa Palawan, pero kita nyo, andun na sila. Doon sa Benham Rise, sa kabilang parte ng dagat, yung sa West Philippine Sea, sa eastern part, nandun na rin sila. Nagre-research na rin sila. So, hindi sila talaga tunay na tao. Nilalaro lang nila talaga tayo, na parang alam nila na wala tayong magagawa. Wala, helpless. Dahil siyempre, ang mga leader natin, mga nasi-sway din. Madali rin mauto, kagaya ng mga tao. No? So, yan ang nangyayari ngayon. Kaya kailangan talagang matindi ang critical thinking. Tsaka yung mga magulang, bantayan nyo yung mga computer time ng mga anak nyo. Dahil sigurado mawiwindang sila. Hindi na nila talaga alam ang nangyayari. Kaya nga ako kaya nga ang first advocacy ko sa aking art ay yung troll master. Yung troll master na yun. Talagang gigibain niya tayo talaga sa kanyang mga fakery, no? So ayan ang discussion natin about critical thinking and what's happening on the internet. Tsaka medyo total nag-aaral din lang ako ng AI powered performance max. Siguro nagtatanong kayo, bakit nag-aaral ka ng AI? Tsaka bakit mo ginagamit ang AI kung galit ka sa AI? Yung AI kasi ay nandito na at hindi na i-atras. Kasi ang nagpopondo dyan, mga shakers and movers ng buong mundo na hindi naman din takot sa end of the world. Hindi naman sila takot sa magunaw dahil sobrang yaman nila. May mga bunkers na sila sa ilalim ng lupa, hektarya at may mga storage na sila. Meron na silang city sa ilalim ng lupa at meron na silang balak pumunta sa Mars o ganun. Kaya na nila, alam naman nila na darating din yun eh. Kasi kagagawan din natin, inasam-asam din natin. Tsaka ang dami nating mga nuklear sa buong mundo na kayang sirain tong mundo ng 70 times. Sa dami nating nuklear. Kaya buti na lang hindi natitrigger kasi alam din ng mga leader na kahit na
bangag sila o masama ang ugali nila, hindi nila talaga iti-trigger yung nuclear. Kasi oras na matrigger yung nuclear, ubus tayong lahat. That will be the end. Tapos, kahit na may gera sa Ukraine and Russia, ayan yung Russia, isa sa pinakamalaki stash ng ano yan eh, ng nuclear. Tsaka kahit pala anong ingat mo sa nuclear, no, pagka may sapak yung leader, kasi siya mag-uutos nun eh. Siya mag-uutos ng launch ng mga nuclear eh. Wala rin pala. Hindi mo pa rin pala mapoprotektahan yung mundo. Dahil yung leader mismo, pagka yung leader eh, nababaliw na dahil sa katandaan o dahil sa medication, magagawa niya yun. Kasi marami na nangyaring ganyan sa history. Buti na lang wala pa nuclear, no? Yun. Isa na nga rin yan siguro yung pagbagsak ng atomic bomb sa Hiroshima is like bigla-bigla din yun. Dahil alam mong nakakatakot yun. Alam mo no, tinetesting nga nila yung mga bombs na yun. Akala nila masusunog yung alapaap. Akala nila masusunog yung buong ulap. Yun ang sabi ng mga scientist. Tinetesting pa lang nila sa disyerto yun. Akala nila masusunog yung ulap tapos mawawalan na tayo ng proteksyon, no? Masusunog. Pero ganun pa man, tinuloy pa rin nila yung testing. Isipin mo, tingnan mo, paano mag-isip yung mga tao, no? Alam na nila na malaki ang disgrasya, tinuloy pa rin nila at binagsak pa rin nila sa Japan. So, andito na tayo sa mundo to. Kaya ako nag-aaral ng AI kasi kung may pag-asa man tayong labanan siya, kailangan alamin mo kung paano siya natuto. Kasi ang nangyayari, tao rin na nagtuturo niyan sa ngayon. Hindi pa siya perfecto. Tinuturuan natin siya. Tsaka gusto ko rin malaman kung paano natin siya tinuturuan. Kasi malalaman mo, hindi pa rin siya 100%. Minsan may tanong ka sa kanya, hindi pa rin niya matumbok, no? Iba pa rin, wala pa rin siyang talagang ultimate na diskarte. Kaya ganun. Kaya nag-aaral ako sa AI. Susunod niyan siguro by August. Pupunta na rin ako sa training sa isang kumpanyang nagtitrain ng AI para makita ko kung paano siya tinitrain. Tinitrain siya talaga sa buong mundo. Sa pagtingin-tingin sa mga bagay. Ganun. No? Kagaya nung kinuwento ko sa inyo, di ba? Makikita niya yung stoplight sa harap, alam niya na red, orange, green, no? Paano kung stoplight nakatalikod? Alam pa rin ba niya na stoplight yun? Hindi kagaya ng tao, alam natin, stoplight yan. Kasi unang-una sa placement niya, nasa gitna siya ng kalye, di ba? O nasa gitna siya ng kalye, o kaya nakasabit sa di ba? Sa poste, pero minsan sasabihin natin, alam ng AI, red, yellow, green, paano kung brown out? Kung walang kuryente, alam pa rin kaya niya na stoplight yun. So, yun ang tinuturo sa AI. Maging parang tao siya. Okay, yun muna for today. Peace.